Punta naman tayo sa province na part ng Jeju Island, sa Songsan Ilchulbong. And kung mahilig ka sa K-drama, When Life Gives You Tangerine, Samdalri, you should go to this place kasi sobrang mai-enjoy mo to. Yesterday, dito ako nag-ikot sa Jeju, sa city. Nandito lang ako sa city. And today, I am planning to go sa province na part. So, naglalakad ako ngayon going to Intercity Bus Terminal. Yun. So, pag gusto mong i-explore yung mga bandang province na part, punta ka lang dun sa Intercity Bus Terminal. So, nandun yung mga bus papunta sa mga probinsya na part. So, yun. Yung napagstayan ko kasi is walking distance lang papunta sa terminal. So, yun. Naglalakad tayo ngayon para pumunta dun. So, this is the bus terminal. Yan. Yan, may babaan naman ng bus dito. Ayan yung babaan ng bus. Pag galing kayo sa mga ibang part, yan, dyan kayo bababa. And, ayan na mismo katapat na Intercity Bus Terminal. So, yan. Mga kainan. Nagkakanin na din. Ayan. Oh God. Wait. Ay, check. Ito yung mga bus terminal nila. Ayan yung may mga number. So, i-check nyo lang kung saan punta yung inyong bus. Yan. So, may oras din naman. So, ang sasakyan natin going to Songsan is 211. 212. So, yan. One thing I love Korea is their form of transportation is very convenient. Ayan. So, ayan. Kahit nakabas ka lang or public transportation, may explore mo yung iba't ibang part ng Jeju. Ayan. So, ayan. Basta marunong ka lang magtingin-tingin sa mga internet. Ayan. Hindi ka naman mahihirapan. Ayan. So, nakalagay na din dyan kung ano yung mga tourist spot nila sa bawat bus number. So, yeah. And ang pamasahe nga pala sa bus ay 1,150 won or 45 sa peso. Sobrang mura, 'di ba? Malayo or malapit 'yon. So basta isang sakay mo is 1,150. So wala nga palang train sa Jeju Island. So ang pinaka means of transportation nila is by bus, and meron din namang Uber and Kakao Taxi. Umpisa na kung saan na natin nahanapin ang cute na mga bahay. K-drama, di ba? Ayan. Hanapin na natin kung saan sila nag-show. So, yan. And we're here. So, baba lang kayo sa Songsan Ilchulbong Tough Cone entrance, and madali nyo nang mahahanap tong papasok dito sa Songsan Ilchulbong. And may makikita din kayong bilihan ng ticket dyan. So, yung ticket na yon is para sa mga aakyat ng Tough Cone. So, pero kung ang purpose mo naman is manood ng Henyo Diver Show, hindi mo na kailangan bumili ng ticket. So, magkaiba ang entrance nun. Sa right side is yun yung mga bumili ng ticket papunta sa Tough Cone. And dito sa left side naman, yung mga manonood ng Henyo Diver Show. So, let's go! Ayan. Summit Trail. To left is free. Okay. Kahiwalay siya. So, dito tayo sa free. Kasi parang dito nagtitipon-tipon yung tao. Baka nandito ang mga diver. Finally! Oh. So, pag 운임금전 전화소진 나오셔서 두 분. 그 내려오세요. 몇 타고 가셔야 됩니다. Finally, we saw it. So we need to go down there. And sila magpa-perform. So let's go.
And ang show nga pala is every 2 o'clock in the afternoon. So, every day siya ginagawa. Kaya lang pag masama ang panahon, kina-cancel nila yon, so walang show. So, make sure na i-check nyo na lang yung weather para hindi naman sayang yung pagpunta nyo. Ayan. Finally, nakita na natin siya. Ayan siya sa baba. Ganit nila. Very low. Ayan, nahanapan din natin siya. Ayan, 7 minutes na lang mag-i-start na yung show. Yung kanilang performance here. So, yan. And after that, I plan to eat there. Yan. Diyan nila niluluto yung mga nahuhuli nila. So, nakukuha nila yun na abalone and ewan ko kung ano pa. Kung ano pang meron. Pero parang dalawa yung nasa display namin. And syempre, dito sa Jeju is popular yung abalone. So, yun. And yun ang talagang kinikrave ko, yung abalone porridge. Waiting for the performance na. Dive na sila habang hindi pa tapos. 삼촌들 나옵소. Maka-order tayo ng abalone porridge. And ito yung loob ng restaurant. Dito nila niluluto yung mga nakukuha nilang abalone. And meron sila dyan na abalone porridge, abalone sashimi. And meron din silang mga seafood ramen. So, yun ang pinakasikat na menu nila. And it's 12,000 won or parang nasa 400 pesos. Ganun. So, yeah. Itadakimasu! Kaya pag nagpunta kayo ng Jeju, wag na wag niyong palalampasin na makakain ng abalone dahil isa yon sa sikat na delicacy nila. So here, ito yung abalone porridge and every time talaga na nagpupunta kami ng Jeju, talagang kumakain kami ng abalone porridge. And after kumain, kailangan na natin bilisan para makauwi na tayo dahil ayokong abutin ng dilim. Punta na tayo sa bus, pabalik ng city. And dito na nga nagsimula ang aking road trip dahil nagmadali ako sumakay. Hindi ko inintay yung bus na direct na sa Jeju Intercity Bus Terminal. Itong nasakyan ko ay kailangan ko pang bumaba ulit and sumakay ng isa pang bus. And sobrang mas mahaba yung oras ng biyahe niya. So parang naglibot-libot ako ng bonggang-bongga. Nandaligaw-ligaw na nga ako. 3 o'clock ako umalis dun sa pinanggalingan ko, dun sa Haenyeo diversion. And magpa 5 o'clock na. So yun, tawag dito, naligaw ako na mali ako nang sakay ng bus.
Soglipo. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko, Soglipo. Paikot-ikot siya, so para na akong nag-tour. Pero okay lang naman. Kasama yun sa experience. So, ito, nakita ko na finally yung dapat kong sakyan na bus. Yun, buti na lang. Buti na lang yung mga bus stop nila dito may wifi. So, yun, para ma-search mo yung kung saan ka pupunta, anong bus number yung sasakyan mo. So, iniintay ko na lang, mga 7 minutes na lang dadating na yung bus na sasakyan ko. And pag tigil nun, yung pinaka-last stop nun is doon na mismo sa malapit sa pinag-i-stayan. So, yun lang, chika-chika minute lang. Sige, adventure pa more. Ginabi na tayo, yan papadilim na. Adventure pa more. Yan, see you later. 次はトンです。 Ayan, 3.5 hours akong naglibot-libot sa sakay ng bus dahil nagkamali ako ng sakay. Thank God. And ayan, naglalakad na ako pa uwi sa aking pinag-i-stayan na hostel. Yun lang, and papahinga lang ako konti and then mag-dinner naman ako. Bye!